bintana malapit kung saan sila natutulog. Alam niya na mga maya ang mga ibon na yon. Isa sa mga ibon ang kumuha ng atensyon niya dahil may kakaiba yung marka sa dibdib nito. May hugis bituin yun sa dibdib na kulay dilaw. Teka, mukhang nagugutom kayo ah. Sandali lang mga ibon ah, at ikukuha ko lang kayo ng kanin. Meron pang natira sa altero namin. Sandali, maghintay kayo dyan. Kumuha ng kanin si Dexter sa altero nila at initin yun sa kanyang palad. Marahan siya lumapit sa mga maya habang nakaunat ang kanyang braso. Napangiti siya sapagkat hindi lumipad palayo ang mga ibon. Pagkus ay tumako pa ang mga yon sa kanyang palad at inuka ang kanin ng mga nakatingin doon. Maya-maya pa ay lumabas na si Dexter upang makipaglaro ng patintero sa mga kalaro niya. Masigla siyang nakipaglaro at wala siyang panghihinang naramdaman dahil ng mga oras na yun ay may laman na ang kanyang tiyan. Isang oras bago sumapit ang alas 5 ay umuwi na siya at nagpahinga. Naligo na siya at katapos ay nagpihis. Maya-maya ay naligo na rin si Lolo Ernesto at nagbihis ng damit nito na isusuot kapag nagtutungo sila sa simbahan. Ilang minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon ay naglakad na ang maglolo patungo sa maliit na simbahan sa kanilang baryo. Pagdating sa simbahan ay naupo sila sa unang hanay ng mga buwan. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang misa. Nabalot ng takot ang buong simbahan ng banggitin ng pari at tungkol sa sunod-sunod na pagpatay na nangyayari sa kanilang lugar. Ayon sa pari, Kasali. alas 5 ay nawawala o natatagpo ang babae sa lugar nila. At labis na nakakabahala ang bagay na yun. Kasi sana. Sinabi nito Dito. na dapat ay nanatiling Sino kalmado nagtataguan ang eh? tao at Sara. huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi na may aswang sa Pila kanilang baligyan niya 60, diha ilan ang giling 150. habang What? nakaupo at nakikinig One ay hindi naman maiwasang kabahan ni kilo daw. Dexter. Kare? Naalala Sa niya ila. ang Yun mga ay bawaan. ng matatanda Sa ilang. sa tindahan Manang? at mga kapitbahay nila. Pikasa pa. Nagsasabi Tekan una may to. nilalang na umaatake sa Na may mga puti, hayop ano? at tao Ha? sa gabi. Naiputi. Bagamat Ano yung magkita po? pinipilit niya huwag matakot, ay hindi niya 110? mapigilan ang 110 ba pagdalagit lang ng ito? palad niya. Kaya ingon ako nga to 50. Laban daw balik ni. Kuha na na. Simbahan, tahimik Giling. na si Sama. Ernesto sa tabi niya 110 daw mga good mga kilo na. na maging ito. Mahal si giling magbinta. Matapos Ang kadungog ko to ng guna ko diha. ng misa, Si kuan ni palit ay ani lumabas dalog na ko. si Dexter at 150 ang Lolo isa. Ernesto. Ano na? Bago sila lumabas, Dagko ay kahapon. nakita ni Dexter na kausap ni Don Claudio ang pari at may inabot dito na puting sobre na alam niyang Basid sa kuan Aurelio ang 110 nasa ka. loob. No, nakita niyo po ba yung inabot ni Don Claudio kay Father? Ang kapal po ng sobre. Mukhang pera po ang laman nun. Siguro po, ilang libo din po yun, no? Para yun sa simbahan na po. Para may pagawa ang ating simbahan dito. Hindi mo ba napapansin? Simula na dumating dito si Don Pinasa Claudio, sa ay buwe. unti-unti nang napapagawa ang ating simbahan. Yun ay dahil sa madalas na pagbibigay ng donasyon ni Don Claudio. Kaya naman napakalaki talagang bagay na merong isang Don Claudio ang ating baryo. Maswerte tayo dahil sa kanya. Kaya po siguro lalong pinagpapala po si Don Claudio kasi palagi rin siyang tumutulong po sa lahat. Tama ka dyan, Dexter. Natumbok mo. Kung ano kasi ang itinutulong natin sa iba, ay pumabalik din ng masigit pa. Kaya kapag yumaman na tayo, dapat din tayong tumulong